umpisa ng ating paglalakbay at pagtuklas sa kahangahangang bayan ng Puerto Galera, inalam natin ang mga magaganda at masasarap na kainan at resorts dito. Nagkasama rin tayo sa pagtuklas sa kanilang karagatan, kabundukan at kapatagan. Atin ding sinilip ang makasaysayang excavation museum kung saan napahanga tayo ng kahangahangang kultura ng sinaunang Pilipinas. Nakasama din tayo sa kwento ng pag-angat ng Puerto Galera sa kanilang mga bagong eskwelahan at maging mga ospital. Nalaman din naman natin na di lamang ang malaparaisong dalampasigan ang kahanga-hanga sa Puerto Galera, ngunit maging ang kanilang mayor na man of dignity kung kanilang tawagin at nangunguna na rin sa kanilang mga manggagawang dakila. Aba naman at isinama pa nila tayo sa kanilang pag-undak at pagkanta sa kanilang flag raising ceremony. Nakausap din natin ang mga namamahala ng iba't ibang mga departamento ng lokal na pamahalaan. Pinasili pa sa atin ang organisado nilang board meeting. Pakiramdam ko tuloy ay nasa konseho ako. Narito po tayo ngayon sa Barangay Santo Niño, Boquete, kung saan matatagpuan itong sandbar, isa sa mga kahangahangang dalampasigan ng Puerto Galera. Tuwing high tide kasi ay nagmimistulang isang panibago o hiwalay na isla ito at saka na lamang nagdudugtong muli tuwing low tide. Kaya naman kung tatanungin ang mga galeran kung ilan ba talaga ang mga isla sa buong galera, ang sagot lamang ay high tide o low tide. Ngayon ay isa na namang kahanga-hangang paglalakbay ang ating pagsasamahan dito lamang sa Kahangahangang Pilipinas. Kahangahangang Pilipinas sa Puerto Galera. Kahangahangang Pilipinas. Isang malaparaisong dalampasigan at mamayang tanghali po sa inyo. at ito ang nakaugalian na kakaibang pagbati ng mga galeran mula na rin sa mga programa ni Mayor Hubert Dolor. Ngayon na may hayaan natin siyang ipaliwanag ang kanyang vision na kung tawagin ay Puerto Galera 2020. Ang pagsasabi ko po ng Puerto Galera 2020, mayroon pong mas malalim na kahulugan kaysa sa numerong 2020. Una po sa lahat, syempre po, yan po ang gusto nating maabot pagdating mismo ng taong 2020. Subalit, dahil nga po si Mayor Dolor po ay isang manggagamot, atin pong binigyan ng mas malalim na pakahulugan. Ang Puerto Galera 2020 po ay parang pagsasabi lang po na kung ikaw ay isang tao at gusto mo magkaroon ka ng isang perfect vision, kailangan mo ng 2020. So, ang 2020 po, higit pa sa taong 2020, ito po ay isang perfect vision na kinakailangan po na dapat pangalagaan po natin, gawin po natin ang lahat ng pag-aalaga para po maging perfecto ang ating vision. At katulad din po nung aking sinabi nung unang ako ay tumakbo, nung unang termino ko po, na inilapit ko yung sarili ko sa aking mga kababayan sa pagsasabing sa puso ko kayo ang una. Nung akin naman pong ikalawang termino bilang bahagi po ng aking mission and vision para po sa bayan, tinuruan ko pong mangarap ang lahat ng aking mga kababayan. Ang sabi ko po noon, abutin ang pangarap, sulong bagong Puerto Galera. At sa pamamagitan po ng pangarap na yan, ay nagkaroon po kami ng mas malalim na pananaw at pagnanais kung ano po ang gusto namin mangyari sa aming bayan. Kung kaya nga po, ngayong 2013 sa aking huling termino, ay ating pong inilunsad ang ating pong programa na Puerto Galera 2020, The Heart of Asia. Sapagkat gusto po natin na dumating ang panahon na ang Puerto Galera po mismo
ang siyang magiging puso sa Asia. At ito po ang pinagsusumikapan po naming abutin, gawin ng aking mga kababayan dito po sa atin sa Puerto Galera, sapagkat dito po nakapaloob ang iba't ibang programa para pa sa bayan. Andiyan na po yung ating international airport na gusto po sana nating magkaroon na ng katuparan, ang ating pong mga pantalan, yung ating pong mga ports, sapagkat alam naman po natin ang Pilipinas isang archipelago, subalit kinakailangan po nating sumunod doon po sa tinatawag na global standard. Kaya nga po by 2020 ang ating pong ninanais, ang ating pong mga pantalan ay tunay naman pong kahangaan o kagigiliwan ng ating pong mga turista. Andiyan na rin po ang pagiging number one source of renewable energy para po sa ating bayan ng Puerto Galera, sapagkat kami po ang pangalawang lugar na kung saan po ay pinagkukunan ng enerhiya sa pamamagitan po ng hangin. Ang Puerto Galera po ay host ng 48 megawatt wind power project. At ito po ay may sasakatuparan hanggang taong 2016. At tayo po rin ang nanguna sa pagpapalit ng lahat ng 2-stroke engine into 4-stroke engine, sapagkat tayo po ay sumusunod dito nga po sa tinatakda ng ating mga saligang batas. Gusto po natin na ang Puerto Galera po ay maging isang malinis sa anumang uri ng polusyon sa hangin, sa tubig at sa ating pong kapaligiran. Ang naisin din po natin sa ating pong bayan ay ang Puerto Galera po ay maging sentro rin po sa mga technical school na pinagkukunan ng ating pong labor force dito po sa ating probinsya at manapay sa mga kalalawig probinsya pa rin po natin. At higit sa lahat po, ang aming pong target by 2020 ay ang abutin ang 2 million tourist arrival para po sa bayan ng Puerto Galera. Yan po ay isa sa ating mga minimiti. At ang isa po na gusto natin ay ang pagkakaroon ng computerization program po natin para po sa lahat ng barangay, na kung saan lalo tigit po sa ating disaster preparedness na namomonitor na po natin ang ating mga disaster prone areas sa pamamagitan po ng paglalagay ng mga computer o ng mga CCTV camera para po sa buong oras po ng gabi, ng maghapon, nakikita po natin kung ano po ang nangyayari, ang nagiging galaw. Ang ating pong paglalagay ng ating pong pagpapadali ng proseso po ng pagkuha ng business permits para po sa ating mga negosyante. Kaya nga po nagkaroon na po tayo ng one-stop shop andun po sa may baba. Ang paglalagay po natin, at tayo po ang pinakauna bayan na naglagay po ng bangko sa loob ng munisipyo. Kaya mapapansin niyo po yung ATM machine na naandun mismo sa loob ng ating one-stop shop para po higit na makatulong para po sa ating mga taxpayers. At ang naisin pa rin po natin na magkaroon na rin ng electronic vehicle na siya po nating ipapalit din sa ating po mga tricycles pagdating po ng araw. At sa kasalukuyan po, meron po kaming isa na imomodelo na manggagaling po ito ng Japan sa pamamagitan po ng JICA na itinutulong sa atin para po maging ehemplo at tularan ng iba pa nating mga kababayan. At higit sa lahat po, ang sinasabi ko po lagi na tampok sa aming mission and vision ay ang isa puso ang pagiging isang mamamayang disiplinado. At sa pangatlong termino, ang ating po nang sinasabi, ang kabuuan po ng lahat ng ito para po makamit ang mga bagay na sinabi po natin, yung pagkakaisa po, pagmamahalan, pagtutulungan, pagsusuportahan. Sigurado po lahat ng iyan, pagka po ibinigay kusang loob ng ating mamamayan, masasabi po natin, Puerto Galera, panalo ka. Nang marinig ko ang Puerto Galera 2020 vision ni Mayor Dolor, ay talaga namang dali-dali rin akong na-inspire at nahuli ng kanyang mga mithiin para sa bayan ng Puerto Galera.
mga sinaunang tribo sa Pilipinas, dito mismo sa Puerto Galera. Ang mga tribo na ito ay ang mga Mangyan, Hiraya, ang mga naunang nanirahan. Dito sa Sitio Talipanan, Barangay Aninuan, napagawan ang mga Iraya ng maayos at malinis na komodidad. Mga akses sa gamot, edukasyon, pabahay, at mga hanap buhay na katulad ng mga handicrafts na nakikita po ninyo. Tunay na napakamasiyahin at napakatyaga ng mga Iraya Mangyan. Akin ngang sinubukan ang paggawa ng kanilang handicrafts at masaya naman nila akong tinuruan. Tunay ngang ang Pilipino ay puno ng kahangahangang angking galing. Dala ng pagbabago ng panahon at ng modernisasyon, unti-unting nakalimutan ang mga katulad nila. Mabuti na lamang at ang karamihan ng mga Iraya ay hindi inilayo ang kanilang mga sarili. Na siya namang naging daan upang matulungan sila ng pamahalaan at ng iba't ibang mga NGOs katulad na lamang ng Sobel Foundation. Ma'am, tatanungin ko lang, kailan po nag-umpisa ito? Nakita namin na talagang napakaayos ng komunidad ninyo dito. Tapos, yung design ng inyong mga bahay, paano po ba ito nagsimula at paano? Dati po ba watak-watak kayo? Saan po kayo galing? Or tapos nilagay kayo lahat dito? Tayong mga kapatid natin from the Mangyans. Dati po kami ay nasa bundok. Pero pag nung nasa bundok kami, watak-watak din, no? Tapos na may bariuhan din kami doon. Pero bumabaho kami dito. Tapos pagdating mo dito, pinagawa na kami ng mga bahay. Anong watak-watak kayo? Walang nag-organize na grupo sa inyo? O kayo mismo para umalis kayo ng bundok? Bakit po kayo umalis dun sa bundok? Noon po kasi yung kahit nasa bundok pa kami, tinutulungan na kami ng Ayala. Ako parang nagkabait na ako na tinutulungan ng Ayala ang mga Mangyan. At sila na kahit po kami nandun pa sa bundok dati. Nakakatuwa po nitong bahay ninyo at kami po ay lubos na nagagalak na pinaunlakan ninyo kami na makadalaw po sa inyo at maipakita ito pong mga magaganda ninyong produkto. Para po sa ating mga kababayan, dahil tunay na kahanga-hanga po ang mga kapatid natin na mga katutubo o Mangyan dito po sa Puerto Galera. Mula sa Kapatagan ay atin namang akyatin ang pinakamataas na pasyalan dito sa Puerto Galera, ang Ponderosa Golf Course. Matatagpuan ito sa taas na 2,000 metro mula sa sea level at 5 kilometro mula sa Kapatagan ng Minolo. Dito ay tanaw na tanaw mo ang mga kalapit isla, kabundukan at mayroon ding hanging nakadadala sa wagas na pag-ihip nito. Makikita rin dito ang isang golf course na madalas pampalipas oras ng mga dayuhang turista. Isa din sa mga bagong dinarayo dito ay ang kanilang zipline. Tara! Sama-sama nating subukan ang zipline adventure na ito. Mukhang ready na ang lahat, kaya naman simulan na natin ang kahangahangang karanasan na ito. Mula sa starting point ay may layong 650 meters ang zipline patungo sa kabilang bundok. 250 feet average height mula sa lupa, kaya naman kapag nasa itaas ka na, tanaw mo na ang kagandahan ng kanilang mga bundok at maging ang baybayin ng Puerto Galera. Bukas naman po ay magsama-sama tayong muli sa panibago na namang paglalakbay at pagtuklas sa kahangahangang bayan ng Puerto Galera.
Mula sa mga kabundukan nito ay sisisiri naman natin ang isa sa mga pinakamagandang baybayin sa buong mundo. Pagkatapos naman ng ating underwater adventure ay babalik tayo sa bayan para tumuklas ng iba pang mga extreme adventures. Dito lamang po sa Kahangahangang Pilipinas. Hindi dapat yung boka. Ang ganda-ganda mo eh.